Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Good afternoon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay naman kayo? Kamustahin niyo naman din ako? Okay lang din naman ako, no? Pwede bang magkaroon muna tayo ng chit-chat sa katabi natin? Sabihin mo, kamusta ka naman? Ano yung last na na-scroll mo sa Facebook? Sige nga, sige magkaroon tayo ng chit, kahit 30 minutes lang. Tanungin mo yung katabi mo, 30 minutes, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano yung, alamin mo, sige, harapin mo muna yung katabi mo. Ano yung last na na-scroll mo sa Facebook? Magtatanong ako, sige, kung di kayo magpa-participate, sige. Yan. Kung sino yung nakikita kong hindi nagpa-participate, yun ang tatawagin natin. Okay? Sige nga. Ate Enchi, ano yung last na na-scroll ng kapatid mo dyan sa katabi mo? Wala siyang Facebook. Sa TikTok? Ha? Ano? Live selling. Okay. Dito, Jezreel, ano yung last na na-scroll ng katabi mo? Live selling din. Mukhang mahilig dito mag-mine na. Okay? Na-mine nyo na ba? Ha? Okay. Okay. Sige po. Alam nyo, real talk tayo, no? Alam nyo, sino dito nakaka-relate na minsan nag-scroll lang tayo sa TikTok, Facebook, or kung ano man yan. Pero you found yourself, 3 hours ka na palang nag-scroll. Relate? Relate much? Yung akala mo na 5 minutes lang, sabi mo 5 minutes lang to Lord, 10 minutes lang to Lord, pero the next thing you know, nasa different algorithm ka na ng universe or ng Facebook. Diba? Nalito mo na nga yung algorithm ng Facebook kasi sa iba-iba ka na napunta. Napunta ka na sa health topics or tips na diet na hindi mo namang ginagawa. Napunta ka na sa politics. Napunta ka na sa drama box, Sister NG, no? Na hindi ka naman talaga gustong panoorin niya, pero you found yourself, you are so invested dun sa emotion na pinapanood mo sa drama box, no? Naikot mo na lahat. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, pati Threads, kompleto na. Nag-world tour ka na, pero online lang. Buti sana kung napunta ka din, pati sa Kanya. No? Kay Lord. Kay Lord. Masyado kayong Ganyan talaga, no? And sometimes may naririnig po tayo sa mga feed natin na mga phrase na hindi naman natin talaga alam yung meaning, like yung 6-7. Alam mo ba ibig sabihin ng Kuya Gerald? Ako hindi ko talaga alam ibig sabihin. Ni-research ko yun eh. Actually, siguro yung mga kaedad ko nakaka-relate, nire-research yung mga trending, no? Yung you the birthday, alam niyo ba yung mga phrase na yun? Sorry. Ako alam ko yan, no? Hindi po natin alam yung ibig sabihin ng mga phrase na yon, pero somehow, or madalas, ginagamit po natin itong mga to. Bakit? Para makasabay, para lang masabing in tayo, para lang hindi tayo maiwan. Tama? Tama? Kasi, alam nyo, kung papansinin po natin, ganito po yung generation natin ngayon. Mabilis matawa, mabilis madistract, mabilis mag-scroll, mabilis maniwala, mabilis ma-fall. Pero hirap mag-move on, no? Ganito po ang generation natin ngayon, napakabilis ma-impluwensyahan. Lahat ng naririnig sa Facebook, we are so full of information na ito yung tama. Kasi narinig ko kay Kuya, kay Sir Gavin, ganitong advice niya or whatever. At ang sabi po na pag-aaral ngayon, based sa data reportal, nung year 2024 to year 2025, ang average internet users po, they spend 6 to 7 hours online. Sa Pilipinas po, mas mataas pa, around 8 to 10 hours a day. So, they spend several hours consuming content. Pero they found out na mas konti po ang oras na ginugugol nila sa reflection, direction, at sa devotion. Ibig sabihin, punong-puno po ang isip natin, pero kulang na kulang ang direksyon ng puso natin. We are so overfed with so much information, but we are starving
for purpose. Kaya gusto ko po yung tanungin, kung kaya po natin ibigay ang oras natin sa kung ano-ano mang bagay, kaya din po ba natin ibigay ang oras at ang buhay natin sa ating Panginoon? Because ang katotohanan po ay, hindi naman po tayo ginawa o nilikha ng Panginoon para lang mag-scroll. Sobrang babaw. Hindi po tayo nabubuhay para makitrend lang. Hindi po tayo nabubuhay para mag-viral lang. Hindi po tayo nabubuhay para maging consumer lang. Pero tayo po ay nabubuhay para maging carrier ng purpose ng Panginoon sa ating buhay. Marami pong kabataan ngayon, hindi naman po sa wala silang purpose, pero ang nagiging problema po ay wala pong nagtuturo kung papaano malaman or hanapin ang purpose. Kaya kung papansinin niyo po, ang dami pong busy, pero hindi fulfilled. Ang dami pong connected sa iba't ibang tao, pero hindi directed. Ang daming may access sa iba't ibang accounts, pero walang assignment na ginagawa. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, ito pong topic na to ay hindi nyo po aksidenteng maririnig, because maybe this is the moment na tatawagin ka ng Panginoon. Hindi bukas, hindi pag-ready ka na, kundi ngayon. You are not here by chance, but you are here by calling. Ang pag-uusapan po natin ngayon, Jesus and the next generation. Jesus and the next generation. Ito po ay hindi lang siya basta isang topic po, no? Pero makikita po natin dito sa topic na to kung ano po ang puso ng ating Panginoon sa next generation. Alam niyo po, marami pong tao na nagre-release or nagsasabi ng kanilang opinion tungkol sa mga kabataan. Marami po nagsasabi na mga kabataan daw po ay pasaway. Do you agree, Jewel? May mga nagsasabi po na ang mga kabataan daw po ay distracted. Do you agree, Michael? May mga nagsasabi po na ang mga kabataan daw po ay masyadong emosyonal. Do you agree, Cherry? May mga nagsasabi po na ang mga kabataan daw po ngayon ay masyadong mahina. Do you agree, Carla? May mga nagsasabi po na ang mga kabataan daw ngayon ay sakit ng ulo. At kung minsan, kung papansinin natin, hindi lang po natin ito naririnig sa mundo. Sometimes, we are hearing those comments even inside our family or even inside the church. Pero ang malagang tanong po natin ngayon, ano ba ang tingin ni Jesus sa next generation? Ano ba ang puso ng ating Panginoon sa next generation? Kasi pwede pong mali ang tingin ng tao, pero hindi po pwedeng magkamali ang tingin ng ating Panginoon. Meron pong short story in Matthew chapter 19, verse 13 to 15. Ang sabi po dito, one day, some parents brought their children to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them. But the disciples scolded the parents for bothering him. Verse 14, But Jesus said, Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. Verse 15, And he placed his hands on their heads and blessed them before he left. Kung i-imagine niyo po yung scenario dito, meron pong mga magulang, dala-dala po nila yung kanilang mga anak, gusto nilang lumapit sa ating Panginoong Hesus, pero ang kanilang pong intention at motivation, hindi lang para magpa-picture. Ang kanilang main goal ay para ipag-praise sila ni Jesus at para i-bless sila ni Jesus. Their intention ay hindi lang para magpa-picture, para may post sa Facebook at hashtag with Papa Jesus. Hindi po ganun ang kanilang intention. Pero ang gusto ng mga parents na to ay ma-bless at mapag-pray yung kanilang mga anak. Pero meron po naging problema. May mga taong humaharang. At ang mga taong pong ito ay hindi po galing sa labas, kundi ang mga disciples mismo ang humaharang sa kanila. Kaya kung papansinin po natin sa senaryong ito, hindi po lahat ng nasa paligid ni Jesus ay naiintindihan ng puso ni Jesus. At kung babasahin po natin ang Gospel of Mark, kasi nakarecord po ito sa tatlong Gospel, Matthew, Mark, and Luke,
bigla po nag-shift ang eksena. Kung babasahin po natin sa Mark chapter 10 verse 14, sabi po dito, when Jesus saw what was happening, He was angry with His disciples. He said them, let the children come to me, huwag nyo silang pigilan. Ibig sabihin, si Jesus po, nung nakita ni Jesus na pinipigilan ng mga disciples, yung mga magulang na makalapit kay Jesus, dahil busy po si Jesus during this time, siya po ay galing sa Sea of Galilee at papunta po siya sa ibang lugar, hinaharangan ng mga disciples at nakita po ni Jesus siya, galit po siya. Hindi lang po siya basta na-bother, hindi lang po siya basta na-disappoint, siya po ay nagalit. He was indignant. Galit na galit po siya. Ngayon, kung tatanungin po natin, ano po bang kinagalit ni Jesus? Hindi siya nagalit dahil sa mga bata. Hindi siya nagalit dahil sa mga magulang. Nagalit siya dahil may humaharang. Nagalit po si Jesus dahil may humaharang. At kung iisipin po natin, hindi lang po ito nangyari noon. Nangyayari pa rin po ito ngayon. May mga humaharang din po sa ating mga puso. At kung tatanungin ko po kayo, kung nandito si Jesus ngayon, at gusto mong lumapit sa Kanya, may humaharang pa rin ba sa inyo? Ano yung mga humaharang sa atin para mapalapit sa ating Panginoon? Ano yung humaharang sa puso natin? Ano yung modern version ng humaharang sa panahon natin ngayon? Maybe, distractions. Hati ang attention natin. Magpe-pray ka sana, pero biglang may notification. May nag-chat sa'yo. Gusto mo mag-devotion, pero may bagong upload na video na gusto mong panoorin. Pangalawa, maybe delay. Kasi sinasabi natin, gusto mo na sanang makabalik sa Panginoon, pero sinasabi natin, Lord, delay ko muna. Lord, babalik na ako, pero hindi pa po ngayon. Magsaserve po ako, Lord, pero pag-ready na ako. Pangatlo, maybe our insecurities. Maybe sinasabi natin, Lord, hindi ako makalapit sa'yo kasi hindi naman ako ganun ka-worth it. Hindi naman ako ganun ka-spiritual. Hindi naman ako katulad nila. Pangapat, maybe our sins. Our compromise. May mga kasalanan tayo na hindi natin mabitawan. May mga habits tayo na kinikip pa rin natin. Kaya ito yung mga umaharang sa atin papunta kay Jesus. May relasyon tayo na alam mo nang mali, pero pinaglalaban mo pa din. Panglima, maybe those wrong voices na pinapakinggan natin. Maybe our friends, maybe yung mga barkada natin, maybe the pressure of the culture, at ang ingay ng social media. Alam niyo po, minsan, sa totoo lang, hindi naman na po yung demonyo yung humaharang sa atin papunta kay Jesus. Alam niyo, minsan, anong nangyayari ang humaharang sa atin? Schedule lang natin. Comfort lang natin sa sarili natin. And ourselves as well. The greatest barrier between you and God is not where you are. It's what you choose. Balikan po natin yung verse na binabasa natin sa Mark chapter 10 verse 14. Sabi po ni Jesus, nung nakita po ni Jesus kung ano yung nangyayari, He was angry with His disciples and He said them, let the children come to me, huwag nyo silang pigilan. Parang ganito po kasi yan eh. Kung may mga batang gustong lumapit sa kanilang tatay at merong humaharang, ano magiging reaksyon ng mga tatay? Magagalit. Natural po na magagalit. Bakit? Because the relationship is being interrupted. Sa context po ng verse, kung titignan natin yung context ng verse, literal po na bata yung tinutukoy ni Jesus. Pero ang pinapakita niya po dito yung principle na pwede nating makita na kung paano na tayo tinitignan, ang gusto niya sa atin na mangyari ay kung minamaliit tayo ng mundo, kung minamaliit tayo ng ibang tao, si Jesus po ay hindi niya po tayo ganoon i-define. Sa culture po kasi nila, sa konteksto po nila, ang mga bata po during those time, wala pa pong status. Wala pa po silang mga bosses. Wala pa po silang mga value sa society. So, parang ang mga disciples, sinasabi nila, logical lang. Dapat ang lumapit lang kay Jesus ay yung mga importanteng tao.
So logical lang na huwag nyo nang abalahin si Jesus. Ganun po ang sinasabi nila, kaya ayaw nilang palapitin ang mga bata kay Jesus. At kung noon ay ang bata ay minamaliit, ngayon madalas ang mga kabataan po ay minamaliit na din. At minsan ganito rin pong iniisip natin na nagkakaroon tayo ng thinking na hindi naman ako importante dyan eh. Lord, hindi naman ako ganun ka-importante. Hindi naman ako ganun ka-worth it. Actually, Lord, hindi naman ako enough para, alam niyo yun, para gawin yung mga pinapagawa niyo. At alam niyo po, hindi lang po ito nangyayari sa Bible. Dahil hanggang ngayon, ganito pa rin po ang nangyayari. May mga studies po na nagsasabing na ang kabataan ay madalas minamaliit. Hindi sila pinapakinggan. At mali ang pagtingin sa kanila. At 80% po ng kabataan mismo ang nagsasabi na hindi sila naiintindihan ng society. Kaya kung ganun po ang nararamdaman nyo, hindi po kayo nag-iisa. Meron pong 80% na nagsasabi na hindi sila naiintindihan at minamaliit sila. So, hindi na po bago ang problema dito. Kaya nung may mga batang lumalapit kay Jesus at pinigilan po sila ng disciples, actually, hindi po yung cultural issue. Reflection po ito ng nangyayari hanggang ngayon. The world may underestimate you, but Jesus will never, ever will. Kaya mga kapatid, if we believe that we have no value in the eyes of the Lord, mali ka kapatid. If we believe that we are not worth it, mali ka kapatid, dahil sa mata ng Panginoon, gustong-gusto ka ng Panginoon at gusto kanyang mapalapit sa Kanya. And just in case po, reminder po ito para sa lahat. Even sa lahat po ng leaders, sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat po ng tao. Reminder po para sa lahat, don't be the one who blocks. Don't be the one who blocks. Sa verse po na binabasa po natin, hindi po maliit na bagay para kay Jesus kapag may mga taong pinipigilan na lumapit sa Kanya. Para po kay Jesus, yung access ay sacred po para sa Kanya. So don't be the one who blocks. Kung may mga pagkakataon po na tayo mismo ang nagiging hadlang para sa ibang tao, para lumago sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, at para makilala ang Panginoon, mag-ingat po tayo. Kung may pagkakataon po mismo na tayo ang nagiging hadlang, huwag na tayong mag-church. Mag-Walter Mart na lang tayo. Mag-date na lang tayo sa Walter Mart. Summer ngayon, Jed. Huwag na tayong mag-worship experience. Mag-beach na lang tayo. Mag-La Union na lang tayo. Mas masaya yun. Yung church nandyan lang naman, hindi umaalisan. Pero yung summer, lilipas to. Sometimes, ina-advise na natin yung mga friends natin, imbis na itulak natin sila sa Panginoon, nagiging sanhi pa tayo ng pag-keep para lumago sila. Okay lang yan, huwag ka muna mag-serve kasi marami pa namang nagsaserve eh. At saka marami ka pang time. Bata ka pa. At saka di ka naman tinatawag. Ba't ka magsaserve? Next time na lang. Mga kapatid, mag-iingat po tayo dito. Kung ayaw nyo mag-serve, huwag na po kayo mangdamay ng tao. Ini-encourage nyo na huwag mag-serve. Gina-gaslight mo pa. Wala. Pag-uusapan ka lang nila dyan. Sisiraan ka lang nila dyan. Don't be the one who blocks, mga kapatid. Huwag po tayong maging dahilan kung bakit nahihirapan ng iba na lumapit sa Panginoon. Hindi natin ito napapansin. Pwedeng biro lang para sa atin, pero pwedeng direction na ang natatamaan sa ibang tao. So I pray na hindi po tayo maging harang, kundi tayo po ay maging tulay papunta sa ating Panginoon. Because the moment you block what Jesus wants to welcome, you provoke His heart. Kaya kung mahal nyo po ang mga kaibigan nyo, kung mahal nyo ang ibang tao, kung mahal nyo po ang classmate nyo, ilapit po natin siya sa Panginoon. Itulak po natin siya sa Panginoon. Use
all your means, your influence, para sila po ay mapalapit sa ating Panginoon. Sinabi po ni Jesus sa Matthew chapter 19 verse 14, "Let the children come. Do not stop them." Kung papansinin po natin sa eksenang ito, may mga gusto pong lumapit, may mga taong humaharang, at may isang Jesus na sinasabing, "Let them come. Come to me." This is an invitation po para sa lahat. At kung sinasabi po ni Jesus na huwag nyo silang pigilan, ibig sabihin, ayaw po ng Panginoon na may-delay yung mga bata na pumunta sa Kanya. Imagine nyo po itong eksenang to. Sila Jesus po and His disciples were so busy doing the mission and ministry. At may mga bata, magulang na gustong lumapit kay Jesus. Pero ang ginagawa ng mga disciples, maybe ang thinking ng mga disciples, hinaharangan dahil busy nga si Jesus. Pero pinagtuunan po ng oras ng Panginoon itong mga batang ito. At mind you, hindi niya po sinabing, mamaya babalikan ko kayo. Hindi niya po sinabing, bukas na lang babalikan ko kayo. Ang ginawa po niya ay in-invite niya kaagad, winelcome niya kaagad. This is the heart of God. He is desiring you. And He is not waiting for tomorrow because He wants you right now. Kung papansinin po natin, tinanggap niya sila, hinawakan niya sila, biniles niya ang mga bata, hindi bukas, hindi mamaya, right now. Point number 1, I want to tell to you, Jesus wants you now. And kung makikita po natin na ang gusto ng Panginoong Jesus, ang kanyang puso ay gusto kanya na ngayon din, knowing that He desires of you, what reasons do you have to delay Jesus? Anong dahilan mo para ipagpaliban natin ang tawag ng ating Panginoon? Maybe sinasabi natin, paulit-ulit natin sinasabi, Lord, hindi pa po kasi ako ready. Pwede bang ayusin ko muna yung sarili ko? Kapatid, hindi ka magiging ready hanggat di ka lumalapit. Lord, busy ako sa school. School pa lang, Lord, busy na ako, wala na akong time. Sa work ko po, dumagdag pa yung work ko. Tapos ang dami kong responsibilities. Lord, wala na akong time. Really? May time ka sa lahat, pero wala kang time sa Panginoon? Lord, pwede bang mag-enjoy muna ako? Bata pa naman ako. Wala pa ako sa season na yan, Lord. Pwede bang mag-enjoy muna ako? 12 pa lang ako. 14, 16, 20. Pwede bang later na lang ako magsiseryoso sa inyo, Lord? Lord, nahihiya ako. Ang dami kong pangit na nakaraan. Ang dami kong kasalanan, Lord. Pwede bang saka na lang ako lumapit sa inyo kapag karapat dapat na ako? Lord, may ibang priorities pa ako ngayon. Kakasagot ko lang dun sa relationship ko. Nagbibuild pa lang kami ng relationship eh. Lord, pwede bang ito muna ang i-prioritize ko? Alam niyo po kung ano ang inuuna natin, yun po ang magdidikta ng direksyon natin. Ano pong dahilan natin para ipagpaliban si Jesus? Alam niyo, sa totoo lang, hindi po tayo mauubusan ng excuses. Hindi tayo mauubusan ng dahilan. Madami pong pwedeng maging dahilan para tayo ay hindi muna pumunta kay Jesus. Alam niyo po ang kulang natin? Kulang tayo sa desisyon. Kulang tayo sa desisyon na, Lord, I want to serve you right now. So whatever reason and season you are right now, it's not greater than your need for Him. Kaya nga po ang sinasabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, do not let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Instead, honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Ang nagsasalita po dito sa Ecclesiastes ay isa pong matalinong tao na nabuhay sa balat ng lupa at isa sa taong naranasan ang lahat ng bagay. At ang sinasabi niya, don't let the excitement of you cause you to forget your Creator.
Ibig sabihin po ng excitement of youth, ibig sabihin po niyan, panahon ng maraming energy. Sino ditong sobrang lakas dahil mga youth pa kayo, no? Ako din, malakas pa ako, youth pa ako. Kasi marami tayong energy, no? Sa excitement of youth, marami po tayong mga options dito. Kaya tayo nagiging distracted. At sabi dito, cause you to forget. Kasi sa youth po natin, ito yung pinaka-prime mo eh. Ito yung pinaka-lakasan mo. Ito yung feeling mo lahat kaya mong gawin. Ito yung feeling mo, ito yung prime ng kapugian mo, Danny. Kaya feeling mo lahat kaya mong gawin, kaya mong pasagutin, or kaya sinasabi niya, don't let the excitement of you cause you to forget your Creator. Instead, you need to honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Sino pong nasa prime dito? Prime water. Sino ka? Kaya po tayo minsan nadidistract kasi madami pong kalaban ng Panginoon sa puso natin. At nakakalimutan natin si Lord. Kasi minsan, alam niyo po, hindi naman po tayo mawawala sa Panginoon ng isang araw lang. Nawawala po tayo sa Panginoon dahil dun sa araw-araw na distractions, dun sa maliliit na distractions po natin. Kaya ang warning po sa atin ng Bible, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang may oras ka pa, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Ngayon pa lang, honor Him. Habang may lakas ka, hanapin mo siya. Habang may oras ka, unahin po natin siya. Habang bata tayo, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Bakit? Kasi may window po ang youth. May window po ang youth life. At ang tawag ng Diyos sa atin, huwag mong sayangin ang youth life mo. And God is not asking for your leftovers. Instead, He is calling for your lifetime. Huwag po nating hayaan naman na maging mukhang beggar ang Panginoon sa oras natin. Could you imagine the Creator of the universe, the Creator of your life, is begging for your some time? Who are we? Who are you people? Kaya kung sasabihin natin, later na lang ako lalapit, Lord, ha? Later na lang ako lalapit pag stable na ako. Later na lang ako lalapit, Lord, kapag okay na yung buhay ko. Pero ang sagot po ng Bible, remember and honor Him right now. Tinatawag po tayo ng Panginoon doon sa prime ng buhay natin. He wants you right now. Habang bata pa po tayo, kasama po kami dito, i-align po natin ang buhay natin sa Panginoon. I-build po natin ang relationship natin sa Kanya. Kaya nung sinabi po ni Jesus doon sa verse na binasa natin, let the children come to me, huwag mo silang pigilan. At sinasabi rin ng Ecclesiastes, remember or honor your Creator in your youth. Isa lang pong ibig sabihin nun, huwag natin ipagpaliban ang Panginoong Jesus. Sinasabi po niya, lumapit kayo sa akin. Alam niyo, sa totoo lang po, marami po kasing kabataan na ganito ang mag-isip, na magbabago muna kami bago kami lalapit. Pag okay na yung mental health ko, saka ako mag-serve, pastor. Di ba? Kapag magaling na ako, saka ako mag-minister sa'yo, Lord. Pero, ang Panginoon po, hindi niya po hinihintay na maging perfect tayo. He is just inviting your presence. Habang bata ka pa, don't give God your leftovers. Give Him your prime. Give Him your best. Isipin niyo po para mas makarelate kayo. Si Lebron. Kilala niyo si Lebron James? Yung magcha-champion ngayong series na to. No? Some of you will not agree to me. Si Lebron James po. Kilala niyo po? Si Bronny James, kilala niyo? Ng Pinas. Bronny James ng Pinas. Si Lebron James po, pwede bang sabihin ni Lebron James na saka na lang ako magbabasketball
kapag old days na ako, old age na ako. Pwede ba yun? Hindi po. Bakit? Kasi alam niya, may window ang prime. Tama? Kaya at the very early age, nag-start na siya maglaro. Kasi ang alam niya, yung prime niya, may window ito. Kaya sinulit niya yung prime niya, hindi siya naghintay, nagsimula siya, habang bata siya, nag-ininvest niya yung lakas niya sa pagbabasketball, ibinigay niya yung best years niya doon sa game. Kaya ano na po nangyari? Nagkaroon po siya or nakakagawa siya ng legacy niya. You want legacy? Start serving the Lord at the very early age. Saka na lang ako magsaserve pag yung 55 na ako, kapag yung meron na ako ng lahat, taas na daw ang high blood mo nun. Paano ka makakapag-mission kapag high blood ka, no? Kasi pag nag-mission ka, may nagpapakain-kain, hindi mo makain yun, no? Tapos iniisip mo yung maintenance mo. Losartan kang losartan. So, we need to abuse our prime for the Lord. Eh, minsan na nangyayari, kay Lord, leftovers. Imagine that. Pag hindi na ako busy sa pag-aaral ko, hindi kayo magkakaroon ng free time kung hindi nyo sasadyain. Sabi ko kay engineer kanina, lahat tayo busy, nakakayang iaalibay yung busy ka. Di ba, Jed? Pastor, lahat po tayo may pinagkakabisihan. Hindi mo pwedeng sabihin, busy ako eh. I'm so consumed. Of yourself, maybe. Hindi po natin pwedeng sabihin na busy ako sa work ko eh. Pero, makikita mo, buong K-drama natatapos, no? Nakasubscribe sa Drama Box, NG, no? Pagka-uwi, nagno-notify na yung, ano yun sa Netflix? Kung kaya po nating ibigay yung best natin sa passion natin, naniniwala po ako na kaya rin po natin ibigay yung best natin sa Panginoon. At huwag po nating hintayin na maubos tayo sa mundo bago tayo magpabuo sa Panginoon. At gusto ko yung tanungin, ilang beses na po tayong tinatawag ng Panginoon? Ilang beses na nating sinabi na, Lord, sa susunod na. You know what? Every delay is a quiet no to God. Sino po dito gustong mag-no sa Panginoon? Praise God, wala po. Pero alam niyo po ba, hindi mo man sinasabing, no Lord, pero kada sinasabi po nating, next time na Lord. Hindi pa po ako ready, Lord. Ayusin ko muna po ang sarili ko, Lord. Ang naririnig po ng Diyos, not now. At ang not now is still a no. So you are telling to God, no in different language. Pero ang sinasabi po ng 2 Corinthians, now is the time. Now is the time. Hindi po problema na hindi mo pa kaya ang lahat. Ang problema po, alam nyo na maganda, pero dinedelay pa natin. Pero good news, hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po sarado. Hindi pa po sarado ang pinto ng Panginoon para sa atin. And this is your now moment. Dahil ang totoo po, alam nyo po, hindi lang po tayo tinatawag ni Jesus. Hindi lang po niya kayo gusto. Gusto niya rin po niya kayong gamitin. Point number 2, Jesus can use you now. Jesus can use you now. Alam nyo, kahit gas-gas na yung sinasabi natin, Lord, next time na lang, di pa ako ready. Hindi pa ito yung season ko. Pero actually, hindi naman talaga sometimes too young yung nagiging problem. Ang nagiging problem po natin, hindi lang talaga tayo willing. Hindi po ito para i-condemn tayo, no? Hindi kayo to, siguro yung iba to, no? Kasi ang totoo po, lahat naman tayo may insecurities.
Lahat naman tayo may doubt sa sarili natin. Pero minsan ang issue, hindi na po yung age. Obedience issue na. Tandaan niyo po, it's not always about your capacity, but it's about your response and your obedience to our God. Sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 7 and 8, sabi po ni Lord, do not say, I am too young. Toyang. Alam niyo po yung toyang? They try to tell us we're too young. Alam niyo ba yung kantang yun? Yung mga tito at tita nyo, alam nila yun. Sabi ni Lord, sinasabi po ni Lord, don't say, I'm too young. For you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Verse 8, and don't be afraid of the people, for I will be with you and I will protect you. I, the Lord, have spoken. Ang kausap niya po dito ay si Jeremiah. At ilang taon na po si Jeremiah nung sinasabi po ito ng Panginoon sa kanya. Sabi po ng mga scholars, as a 14, 17 to 20 years old po siya. And God gave him a huge mission. Kaya kung tinatawag po tayo ng Panginoon, hindi po issue ang edad mo. Hindi po issue ang experience natin. Ang tanong lang, sasagot ka ba sa ating Panginoon? Stop explaining your limitations, kapatid. And start obeying the instructions of the Lord. Hindi ka lang tinawag. Gagamitin ka at may purpose ng Panginoon para sa atin. Ang nagiging problema po, no? God is calling us, but yung excuses natin are even more louder. Kung maalala niyo po yung story ni David and Goliath, kilala niyo po ba siguro kilala niyo naman na po si David and Goliath, no? Hindi pa din? Pwede bang tawagin ko si Cherry tsaka sa Ip para di joke lang. Di joke lang, sabi nga ni Ate Carla. Joke lang, Ate Carla. David and Goliath po. Si David po, saglit, sorry po. Sorry po, inside joke. Ayan na pala, may picture. Okay. Kung papansinin po natin, si David po, teenager siya, like you. No po, maliit siya, hindi siya sundalo, hindi siya trained, hindi siya well-experienced, at hindi siya expected na nandyan talaga. Actually, kung babasahin yung Bible, pupunta lang siya doon para maghatid ng tinapay na may milk na may cheese. May dala siyang cheese bread, no? So, para magdala sa mga kuya niya. Grab delivery. Oh, yan. May delivery, Grab delivery. Tok-tok delivery, mga ganyan. Hindi siya expected na nandyan, pero wala siyang kamuwang-muwang. But could you imagine, kung itatranslate ko ngayon, wala siyang experience, wala siyang mahabang mga experience sa resume niya, wala siyang verified badge sa Facebook, no? Hindi siya kilala. Wala siyang blue check. No? Ako meron, sorry. Yabang. Di joke lang. Sabi nga si Carla. Sige na naman, kalakas. Samantalang, while Goliath po, napaka-well-trained niya, well-experienced, at very intimidating. Imagine nyo, napakalaki. Imagine sa at napakalaki mo, at magdidigmaan kayong dalawa, sino ang mananalo? Meron bang wala sa isip ang lalaban sa malaking Goliath at ikaw ang liit-liit mo? I-box outin ka nga lang nito eh. Baka mamatay ka na. Naalala ko nung binabox out ako ni Kuya Safe, no, wala akong magawa eh. Yakapin ko no, basketball sa BDJ. Sorry, enroll kayo no, para makarelate kayo. No. Sorry, inside joke po, no, sorry. Binabox out ako ni Kuya Safe, ang laki niya, so wala akong magawa. Imagine pa niyo po si Goliath and David, maglalaban sila. Alam na natin, ito kung sinong mananalo. Kumbaga si Goliath, main character. Si David, NPC lang. Alam niyo NPC? Non-playable character. Alam ko yun, ha? Hindi po siya bida.
Okay? Hindi siya importante sa kwento, pero parang nandyan lang siya. Wala siyang impact. Kung kayo po si David today, kung sasabihin niyo, Lord, hindi pa po ako prepared, wala pa po akong confidence, Lord, hindi pa po ako pwede, wala pa po akong aesthetics, no? Pero si David, hindi po siya nag-focus sa kakulangan niya, pero nag-focus po siya kung sino ang kasama niya. Kung babasahin po natin 1 Samuel chapter 17 verse 45, sabi po ni David, David replied to the Philistine, sabi niya kay Goliath na champion ng mga Philistines, na well-trained, na very intimidating giant, na araw-araw nang tumatakot sa mga Israelites, sabi ni David, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord. Hindi po sinabi ni David na, I come to you with skill. I come to you with experience. Hindi po sinabi, I come to you with blue check verified badge. Pero ang sinabi po niya, I come to you in the name of the Lord. David faced a giant, not with confidence in himself, but with confidence in God. And we all know this story. Tinalo po ni David si Goliath. Let me rephrase that. Tinalo po ng Panginoon sa ginamit niya si David. Kung magsisay yes po kayo sa calling ng Panginoon sa inyo, yung story niyo po mag-iiba. Ipapanalo po ng Panginoon at gagamitin ka niya para ma-experience mo at makita ng ibang tao kung gaano kalakas ang Diyos, kung gaano ka-amazing ang Diyos, kung gaano ka-great ang Diyos na ating sinasamba. Hindi po nanalo si David dahil ready siya. Nanalo siya dahil nag-say yes siya at naging available siya para sa ating Panginoon. So God doesn't need your readiness. He is looking for your availability, for your response to say yes. Hindi pa po ako ready. Wala pa akong alam. Hindi po ako katulad ni Pastor Gerald na magaling. Yan po ang pinakamalakas na kalaban mo. Hindi si Goliath, kundi yung insecurity mo. Your biggest giant is not in front of you, but inside of you. Alam, sa totoo lang, hindi ka natatalo dahil kulang ka eh. Actually, natatalo ka minsan dahil hindi ka gumagalaw. Because potential without action is just an imagination. Marami pong kabataan ngayon, no? Hindi po kayo ito. Yung iba, ba to? Ang dami nilang alam. Nakakabilib. Ang dami nilang dreams, ang dami nilang plano, pero walang step of faith, walang leap of faith na nangyayari. Ending, stuck. Ang dami pong ang tatapang sa comment section, no? Sagot ng sagot sa comment section. Pati AI, inaaway. Tinutulungan ka lang ng AI, inaaway mo pa. Ang tatapang mag-notes sa messenger. Kulang na lang itag. No? Pero pag tinatawag ni Lord, tahimik. Listen, hindi po hinihintay ng Diyos na maging ready ka. Hinihintay po niya na sumagot ka. Because availability always beats ability. Every time. Hindi po kailangan ng Diyos ng sobrang galing. Aanhin mo yung sobrang galing mo kung hindi mo naman ginagawang available yung sarili mo para sa Panginoon. That's useless. That's useless, kapatid, kung hindi mo ipapagamit sa Panginoon. And what if ang breakthrough mo ay nasa kabila lang ng side ng yes mo? You don't need more preparation, kapatid. You just need a decision to say yes to the calling. Kasi kung si David naghintay pa na maging ready, hindi niya haharapin si Goliath. Hindi niya mararanasan ng victory na bumago ng tingin ng maraming tao sa kanya. The moment you say yes to God, that's the moment your story changes. Alam nyo, minsan kasi meron tayong nakikipag-haggle tayo sa Panginoon eh. nakikipag-negotiate, nakikipag-haggle tayo sa, Lord,
ibigay mo lang itong breakthrough sa buhay kong to, magsiserve ako sa iyo. But you imagine David, nung siya po ay inaantay pa lang yung breakthrough niya sa Panginoon, ano pong ginagawa niya? Nung hindi pa po siya in-anoint ni Prophet Samuel as a king, as a soon-to-be king, ano pong ginagawa niya? Pinaglilingkuran lang po niya yung kanyang tatay. He's just serving the Lord. While waiting, he's just serving. Now, kung kayo po ay mayroon kayong mga inaantay na breakthrough sa ating Panginoon, at nag-aantay kayo ng mga malalaking breakthrough, ano pong kailangan natin gawin? Just serve the Lord. Just stay consistent. Just stay faithful. Keep on praying. Ano pong tawag sa mga taong nag-aantay? Abangers or waiters. No? Ano pong ginagawa ng mga waiters sa restaurant? They serve, right? So while you are being a waiter, just serve the Lord, kapatid. Just stay faithful. Just stay consistent. No po? Singit mo pa yun, no? Naisip ko lang. Pinapaba ko lang kasi matapos na pala ako. Ay. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 12, don't let anyone look down on you because you are young. Kasi minsan po ang iniisip natin, maliit ka. Sa height siguro, oo. Pero hindi po tayo minamaliit ng Diyos. Actually, minamaximize niya tayo. Imagine mo, hindi mo kaya pero pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Ibig sabihin, ini-stretch out ka niya, minamaximize ka niya, doon sa potential na pinagkakaloob niya sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka toyang. No. Hindi ka toyang. You're not waiting for your moment. This is actually your moment. Kaya kung may pinapagawa po sa atin ng Panginoon, mag-serve. Kung may pinapagawa po sa atin ng Panginoon na mag-lead. Kung may pinapagawa po sa atin na ang Panginoon na magpa-disciple or mag-disciple. Kung pinapagawa po sa atin na mag-conso ka na. Ate Carla, mag-conso na. Doc Josh, mag-conso ka na. Gawin mo na. Kung pinapagawa sa atin, Lord, iwan mo na yung kasalanan mo, iwan mo na yan, kapatid. Don't say no when God says go. When God says, go ahead, do it for my glory. Then do it, kapatid. Hindi ka lang gusto ng Panginoon, hindi ka lang niya gagamitin. And point number 3, Jesus has a purpose for you. May assignment ka. Alam niyo po, hindi po tayo ginawa ng Panginoon para lang, alam niyo yun, mag-send ng reels sa mga friends natin. But I appreciate, Pastor. Nakakatawa po naman talaga, no? Hindi tayo ginawa ni Lord para lang maghaha sa mga bagay na hindi ka naman talaga natatawa. Pero natatawa talaga ako doon, Pastor. Kaya inahaha ko yan. Yung iba po sa atin, alam nyo, marami tayong time sa mga ibang bagay, pero 5 hours ka sa social media, pero 5 minutes lang sa prayer meeting, no? Hindi mo kaya. Ang aga mo sa rides. 4 a.m. pero sa prayer meeting. Parang ako yun, Sorry, Lord. Ang bilis mo mag-scroll. Pero pag sa pagsunod, ang tagal natin. Ang bilis mo mag-type sa keyboard, no? Kahit di ka tumitingin. Pero sa purpose mo, litong-lito ka. Ganito po ang sabihin po natin na hindi po tayo extra sa buhay. Actually, hindi tayo random guy na nalikha lang. Hindi tayo background character. Hindi tayo pampadami lang sa mundo at pampasikip lang sa mundo. Pero kung titignan po natin kung paano tayo mabuhay ngayon, maybe some of us, parang wala kang mission. Kung titignan nyo po yung buhay nyo ngayon, maybe sasabihin nyo, maybe some of us, parang wala tayong direction, wala tayong mission, parang ang goal lang natin ay makaraos araw-araw. But survival is not your calling. Alam nyo po, marami pong kabataan ngayon, ang goal lang ay makaraos. Makapasa lang, makasurvive lang. Parang ang buhay nila naka-autopilot na walang direction, walang mission. But let me say this, surviving is not our calling. Impacting is. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon para huminga lang.
Alam niyo yun? Hindi po tayo ginawa ng Panginoon para mabuhay lang. Pero ginawa po tayo ng Panginoon para magdala ng pagbabago, magdala ng liwanag, at magdala ng impluwensya sa ibang tao. You are not saved just to save. You are saved para po tayo ay makapag-impluwensya ng ibang tao. Alam niyo po, kung ang buhay po natin ay kain, tulog, cellphone, gising, repeat, kung ganyan lang po ang buhay natin, yes, you are alive, but you are not living your purpose. Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are God's masterpiece." Papansinin po natin yung God's masterpiece. Yung itong structure ng verse po na to, nilay po niya that we are God's masterpiece. That's our identity. He has created us anew in Christ Jesus. It talks about the transformation na ginawa sa atin ng Panginoon. So we can do good things He planned for us long ago. For good works. And that's our purpose. Bago pa po tayo pinanganak, may plano na po ang Diyos sa atin. Mas maganda siguro kung may piano, no? Alam niyo po, hindi lang po tayo niligtas ng Diyos para i-save lang tayo. Hindi lang po tayo bine-bless ni Lord para i-increase ang life natin. God doesn't bless you just to increase your life, but He blesses you to involve you in His purpose. Gusto ko pong tanong niyo to sa inyong sarili. This is a very personal question. As a Christian, as a human, I want you to ask this to yourself. May tao bang nagbago dahil sa iyo? May mga tao bang na-inspire dahil sa buhay mo? May mga nakaka-experience ba ng Panginoon, ng Jesusness, ng dahil sa buhay natin? Because if your life makes no impact, maybe you are missing your assignment. You are missing out your purpose. Marami po sa atin, alam natin lahat ng trending. Alam natin lahat ng issue. Alam lahat natin ng chismis. Pero pag tinanong tayo, ano ang calling mo, Carla? Ano ang purpose mo, Mel? Why you are living in this world? And I want to confront everyone na tayo po ay nabubuhay sa ating youth life or dito po sa mundo, hindi lang para mag-aral. Tayo po ay nabubuhay hindi lang para magtrabaho at para yumaman. Those are good, yes. Hindi po tayo nabubuhay para yumaman at mag-retire at mamatay. Nabubuhay po tayo para may gawin para sa Diyos. That's our calling. Clout is temporary, but God's calling is eternal. And you were not created just to exist. You were created to execute the very assignment na binigay sa atin ng Panginoon. At kung hindi nyo pa po alam ang purpose nyo ngayon, I will say this very gently. Ibig sabihin, hindi pa po natin gaanong siniseryoso ang Panginoon. Because direction is found in devotion. I want to remind everyone, based po sa salita ng Diyos na pinag-aaralan po natin, lahat po tayo ay may calling. Lahat po tayo ay may purpose. Lahat po tayo ay may assignment. At may plano po ang Panginoon sa atin. Let's go back to Matthew chapter 19 verse 15. Sabi po dito, He placed His hands on their heads
hinawakan po ng Panginoong Jesus yung ulo ng mga bata and blessed them. Nung pinayagan po silang lumapit, sabi dito, He placed His hands on their heads and blessed them. At kung pag-aaralan po natin ng Bible, pag pinag-usapan po natin ng blessing, ang blessing po ng Panginoon ay hindi lang siya basta isang good feeling or for pleasure thing or material thing. Ito po ay may kasama laging purpose. At kung pag-aaralan natin ang Bible, kapag may blessing, mayroong assignment. Kapag may favor, mayroong responsibility. At kapag may touch ng Panginoon, may calling na kasunod. Yung mga batang po yun, the moment Jesus touched their head, Jesus is commissioning them. Jesus is giving them a mission, a purpose. When Jesus touches your life, He doesn't just want to comfort you, but He is commissioning you. Kaya nga po ang topic natin, Jesus and the next generation. Hindi lang po ito isang tungkol sa pagmamahal ng Panginoon sa kabataan, pero ito po ay tungkol sa kabataan na ang sinasabi po ng verses na binabasa natin, let them come, meaning ang Panginoon po, wini-welcome niya tayo. Sinasabi niya, huwag niyo silang pigilan, ibig sabihin, vina-value niya po tayo, and He blessed them, meaning binibigyan niya po tayo ng purpose. Because God doesn't bless you just to make you happy, but He bless you to make you useful. Ikaw ang next generation na gustong gamitin ni Jesus. Ibig sabihin, kapatid, may direction ka. May destiny ka. May design ang Panginoon sa buhay mo. Kaya kung narito po kayo at naririnig nyo to, hindi nyo po aksidenteng naririnig ito. Tinatawag po kayo ng Diyos. Tinatawag po kayo ng Diyos. Tinatawag po kayo ng Diyos. Pwede po bang ipikit natin yung ating mga mata? Just close your eyes. Huwag muna po tayong titingin sa paligid natin. Just think of yourself. At isipin nyo, Lord, ano bang purpose ko sa buhay? Kung kayo man po ay naguguluhan sa purpose nyo, kung kayo po ay pagod na po maging lost, kung pagod na po kayo sa walang direction na buhay, at alam mo may calling ka, pero dinedelay mo pa din, this is your moment. Talk to God. Sabihin nyo kay Lord, Lord Jesus, hindi na ako maghihintay. I want to give my life to you. My plans, my future. Show me my purpose, Lord. Panginoon, gamitin niyo po ako. I-lead niyo po ako. In Jesus' name. In Jesus' name. Alam niyo po, pwede na po kayong i-open ang inyong mga mata. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, you are not the next generation. You are not the next generation, but you are God's move in this generation. Alam niyo, matagal na pong sinasabi sa atin, kayo ang next generation, kayo ang future, kayo ang susunod, pero minsan dahil dyan, pinagsasabukas natin, next pa naman ako kaya hindi pa ngayon, Lord. Next pa naman ako kaya naipagpapabukas po natin ang calling. Kasi kapag laging next, parang hindi pa ikaw, parang hindi pa now moment. Pero based po sa word na binasa natin, hindi po tayo pinabalik ni Jesus bukas. Hindi niya tayo pinagantay. Pero sinabi niya, come. Tinatawag niya tayo. He is commissioning us. Binibless niya po tayo. So you are not the next generation. You are God's move in this generation.
Ibig sabihin, hindi ka future, present ka ng kapatid. Hindi ka reserve. Hindi ka standby. Kaya kung may calling ka, huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang i-delay. Huwag mo nang excuse. This is not your preparation season, but this is your participation season. Hindi po tayo pinanganak para mag-fit in. Tayo po ay pinanganak para mag-stand out para sa Panginoon. May invite everyone to please stand up and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa salita niyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong word for your reminder that sometimes, God, we feel that we are not valuable, that we are not worth it, God. But thank you for your word na remind po kami na gustong-gusto niyo po kaming mapalapit sa inyo. You want us right now, God. At binibigyan niyo po ng pansin ang bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat for giving us the opportunity that you want to use us to impact others' life. Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, na mas mapalinaw pa yung purpose namin sa buhay. Lord, ayaw po naming mabuhay lang, na matutulog, gigising, magtatrabaho. For what purpose? But Lord, right now, this time, mas gusto po namin magkaroon ng makabuluhang buhay, ang buhay na ibinigay niyo sa amin. Kayo po ang siyang kumilos sa buhay namin, Lord. It's not about ourselves, but it's about you using us to make an impact to other people. Thank you, Lord, for your promise that you will never leave us, that you are with us wherever we go. Di man kami prepared, di man kami ganun kalakas, pero dahil kasama namin kayo, we have the assurance, Lord, nakakayanin namin. In Jesus' name we pray. Can we